Ako ay isang construction worker, Ate Marge. Tawagin niyo na lang akong Miguel. Isang high school graduate. Mahirap lang ang mga magulang ko. Pero sa kabaitan ay wala akong masabi. Hindi naman natin masisisi kung ipinanganak tayong mahirap. Sa kasalukuyan ay nagtatrabaho ako sa isang kondo. Halos nangangalahati na kami. Isang araw, habang kumakain kami ng hapunan, kasama ang iba pang construction worker, ay may sinabi sa akin si Lando na ang pari daw sa kanilang baryo ay naghahanap ng magre-renovate ng simbahan. Luma na daw kasi ito. Tumutulo na ang ibang bahagi ng bubungan. Nagsabi ako kay Lando na hindi ako sigurado kasi nga ay nangangalahati pa lang ang kondo na ginagawa namin. Isa pa, parang ayaw ko naman sa malayong probinsya. Itong kondo kasi ngayon ay nasa Mandaluyong lang. Patuloy ang araw namin sa trabaho, gaya ng mga ordinaryong araw. Isang gabi ay nanaginip ako ng isang lumang simbahan at may lalaking nakatayo dito sa tabi ng altar. Malungkot ito. Nilapitan ko ito at biglang nawala. Binaliwala ko ang panaginip na yon. Pero paulit-ulit ko siyang napapanaginipan. Naisip ko na baka ito na yung sinasabi ni Lando na paring naghahanap ng mag-renovate ng ilang bahagi ng simbahan. Kasi luma na at tumutulo kapag tag-ulan. Isang umaga, nakita ko si Lando, naghahalo ng semento. Nilapitan ko ito. Tinanong ko kung kailangan pa ng pare na magtatrabaho sa simbahan. Nag-oo naman si Lando. At sinabi pa ni Lando na samahan niya ako. Total naman ay simbahan nila yon nang maliit pa sila. Sa baryo nila ito mismo. Kaya pinatawagan ko kay Lando ang pari na darating kami sa susunod na linggo. Nagpaalam na ako sa purma namin. Bakasyon ng 3 linggo. Pumayag naman ito. Alam ko naman na maaabutan ko pa ang kondo. Makapagtrabaho pa ako dito bago ito matapos. Araw ng punta namin ni Lando sa bayan nila. Sa Daraga ito. Nagbas lang kami para makatipid. Ayaw namin kumuha ng pera sa pari at hindi pa naman kami nagsisimulang magtrabaho. Mabigat ang dibdib ko habang nalalapit kami sa lugar nila. Hindi naman kasi ako tinitigilan ng panaginip hanggat hindi ako nagsabi kay Lando na pupunta kami. Huling panaginip ko, ang lalaking nakatayo sa tabi ng altar ay nakangiti na ito. Sa tingin ko pa nga, parang sa akin iyon nakatitig. Pagdating namin sa bahay ni Lando ay sinalubong kami ng nanay niya. Pinaghanda ng makain. Masayang-masaya si Aling Gloria sa pagdating ng anak niyang si Lando. Nagpasalamat na din ito sa akin at magagawa na daw ang simbahan nila. Kinahapunan, 3:00 ng hapon ay pumunta na kami ni Lando sa simbahan. Nakaabang na ang pare. Napaisip ako kasi ito ang simbahan sa panaginip ko. Kinabahan ako bigla. Sinabi ng pare kung ano ang dapat unahin at gawin. Ang bubungan daw muna kasi malakas na ang tulo pag umulan. Ang kasunod ay ang pagpintura, loob at labas ng simbahan. Ang pinakahuli nilang gawin ay ang banyo. Kailangan nila itong buksan at tingnan dahil palagi na itong barado. Tinatansya-tansya ko, Ate Marge. Mahaba na ang 2 linggo. Matatapos namin ito. Habang tinititigan ko ang pare, ay naalala ko ang panaginip ko. Hindi ito ang lalaking nasa panaginip ko, pero ang simbahan ay iyong-iyon. Nagsimula na kami sa trabaho. Inayos namin ang bubungan at pinalitan ito ng bagong yero. Nagsisimula na kaming magpintura ng dingding nang biglang humangin ng malakas at may mabangong amoy na paikot-ikot sa loob ng simbahan. Tiningnan ko si Lando. Tuloy-tuloy ito sa pagtatrabaho. Tinanong ko siya kung nararamdaman niyang malakas ang hangin kasabay ng mabangong amoy. Wala ang sagot nito. Kung gayon, ako lang bukod tanging nakakaramdam. Mula nang kami ay nag-umpisang magtrabaho, kinausap ako ni Lando na maghati kami ng trabaho. Siya ang magpatuloy sa pagpintura at umpisahan ko na ang CR. Nagliligpit ako ng gamit nang biglang may tumapik sa balikat ko. Paglingon ko ay wala namang tao. Pumunta ako sa CR. Ibang-iba
Ang pakiramdam ko, pagpasok ko doon, hindi ko ito pinansin. Ang nasa isip ko lang, matapos na at makabalik na kami ng Manila. Sinimulan ko na ang pagtibag sa toilet bowl para tingnan kung bakit ito nagbabara. Hanggang sa natanggal ko ito at sinilip ko ang butas at may nakita akong tela. Kaya siguro ito nagbabara dahil may nakaharang na tela. Hinila ko ito at unang lumabas ang manggas ng damit. Para itong abito, cotton na puti. Para itong damit ng pari. Naisip ko naman na paano ito nagkaroon ng ganun dito sa ilalim ng toilet bowl. Hinila ko ito na parang walang katapusan. Malaking bahagi na ng damit ang nahila ko nang bigla itong tumigas. Parang may nakasabit. Kahit anong hila ko, ayaw talaga. Tinawag ko si Lando at nagpatulong ako. Sinabi ni Lando na nakaipit. Lakihan ko daw ang butas para makuha ko lahat kung ano man ang nakabara dito. Tinibagan ko ng konti pa at dinukot ko na ito ng kamay. May kahoy akong nakakapa na nakaharang sa butas. Nilakihan ko pa ang butas para madukot ko ito ng maayos. Laking gulat ko nang damit nga ito ng pari at may 2 dangkal na kalansay na nakasabit dito. Tumakbo ako kay Lando at binalikan naming 2 ang CR. Nagulat din si Lando. Nagkatinginan kami at pareho kami nang iniisip na baka may inihulog o inilibing sa ilalim ng CR. Nasa ganun kaming pag-iisip nang biglang nagbukas-sara ang pintuan ng CR. Tumakbo kami palabas. Tinawagan ni Lando ang pare at agad naman itong pumunta. Nagtaka ako kasi walang reaksyon ang nasabing pare. Sinabi nitong huwag nang palabasin pa ang kwentong ito kahit kanino, na ang nakuha namin ni Lando ay kalansay ng kamay. Alam na alam kong pag tinibag namin ang buong CR ay makukuha namin ang ibang bahagi ng kalansay nito. Sinabi ng pare na iwanan na ang trabaho. Siya na ang bahalang magpatapos nito. Agad kaming binigyan ng pera ni Lando. Umuwi kami sa bahay ni Lando. Nagkwento kami kay Aling Gloria, sa nanay nito. Hindi ito naniniwala. Baka daw kahoy lang talaga ang nakuha namin. Umuwi kami sa Manila at itinuloy ang trabaho sa kondo. Pero mula nang nakarating ako ng Manila ay hindi na ako tinigilan ng panaginip ko. At ang lalaki sa panaginip ko na nakatayo sa tabi ng altar ay hindi nakagaya ng mga una kong panaginip na mabait at mukhang iiyak. Ngayon ay matapang na ang mukha nito. Sinabi ko kay Lando ang tungkol dito. Sinabi ko ng diretso na may pinatay doon at nanghihingi ng hustisya. Sabi naman ni Lando ay hindi na daw namin trabaho yon kung ano man ang meron doon. Hanggang sa nagkasakit ako, kakaisip tungkol doon. Hindi ako nakakatulog at nakakakain ng maayos. Pumunta ako sa albularyo at hindi na ako nagulat sa sinabi nito na may kaluluwang sunod ng sunod sa akin. Sinabi pa ng albularyo na alam ko daw naman iyon. Nakakagulat ang sinabi ng albularyo na isasama daw ako nito kung hindi maibigay ang hinihingi nito. Wala naman akong alam, Ate Mards. Bumalik ako sa lugar nila Lando nang hindi niya alam. Pumunta ako sa police station at sinabi ko ang lahat-lahat mula umpisa. Nangako naman ang mga pulis na hindi nila ako aabalahin. Ano man ang makita nila doon, tama man ang sinabi ko o hindi. Paglipas ng ilang araw, hating gabi, ay nakatanggap ako ng text. Salamat, kung hindi sayo, hindi ko nakuha ang hustisya. Laking gulat ko sa message. Napabangon pa nga ako at binasa kong itong ulit. Baka nagkamali lang ako ng pagbasa kanina. Tama naman, nagpapasalamat talaga. Humangin ng malamig sa buong kwarto ko. Bumangon ako at lumabas sa barracks. Nakita kong isang nakaputi, mukhang sakristan ang naglalakad palayo. Palayo ito ng palayo hanggang sa nawala. Kinabukasan ay kinausap ako ni Lando at sinabi niya sa akin na isinara na ang simbahan at pinuntahan ito ng mga pulis at hinukay ang CR. Nakuha nila ang katawan ng isang bata. Sakristan daw ito.
Dati doon, nadisgrasyang napatay ng isang pare. Ang paring nakausap namin noon, nung nagre-renovate kami. Sinabi pa ni Lando, okay na din daw ang nangyari. Nagkaalaman na hindi galing sa amin ang pagsumbong. Nanahimik na lang ako, Ate Margs. Hindi na kailangan pang malaman ni Lando na bumalik ako sa lugar nila. Hanggang sa kasalukuyan ay andito pa rin ako sa Mandaluyong, nagtatrabaho. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Carlos, Ate Margs. Nandito ako ngayon sa Dubai bilang isang laborer sa isang construction company. Gusto ko lang i-share ang mga nangyayari dito sa amin kasama ang iba-ibang lahi. Isa itong malaking company. Mahigit kami 100 na Pinoy. Palagi kasing may mga nangyayari na hindi maganda sa barracks namin. Laging may nakakakita ng multo at binabangungot. Hanggang sa lumabas ang kwento. Bago naging kami na grupo ay may mga naunang grupo sa amin na ibang company. Pero halos 1/3 ng tauhan ay iisa. May isang gusali dito sa Dubai na balitang-balita na ghost condo. Marami na kasi dito ang namatay nang wala namang mabigat na dahilan. Ang tanging nakikita na dahilan ay gumagante ang namatay na isang laborer na galing Pakistan. Palibhasa, hindi ganong magaling sa English. Lagi daw itong nagkakaroon ng misunderstanding sa kanyang supervisor na British. Ang hirap naman talaga kasi intindihin ang British. Masyado itong slang. Tawagin nating Muhammad ang Pakistani na laborer. Si Muhammad ay mabait daw ito pero sadyang may pagkalamya kumilos. Isa pa daw siguro ito sa dahilan kaya mapapansing pinag-iinitan ito ng kanilang supervisor. Minsan nga daw ay sinabihan na siya ng kanyang mga kasamahan. Umuwi na lang kasi hindi sanay ang katawan niya sa construction. Dapat kasi dito ay mabilis kumilos. Sinabi naman ni Muhammad na kailangan niya ng trabaho. Kailangan niyang kumita. Kahit madalas ito pagalitan at insultuhin ng kanilang British na supervisor. Hanggang isang araw, kailangan ng magbuhos ng semento sa pundasyon ng nasabing gusali. Nakahanda na ang truck. Tuloy-tuloy ang pagbuhos nito. Biglang nalaglag si Muhammad sa pundasyon na kasalukuyang nagbubuhos ng semento. Nagsigawan daw ang trabahador at tumigil ang driver. Lumapit ang British na supervisor at nagtanong kung anong problema. Sinabi naman ng mga tauhan na nahulog si Muhammad sa ibaba. Nang marinig ito ng British ay sumigaw ito sa driver ng truck. Naituloy ang pagbuhos ng semento. Nag-thumbs up ng kamay ang driver. Wala naman kasi itong alam kung anong kaguluhan sa baba. Natulala man ang daan-daang trabahador pero wala silang magawa. Nabaon sa simento ng buhay si Muhammad sa pundasyon ng gusali. Hindi pa man tapos ang gusali ay marami ng ginagambala ang kaluluwa ni Muhammad. Ang iba ay nasanay na lang hanggang sa natapos ang construction nito. Isang 60 floor na kondominium. Linawin ko lang, Ate Margs, hindi ito ang building na ginagawa namin ngayon. Kasi hindi ko naman naabutan si Muhammad. Katabi ito ng nasabing kondo. Sa chismis kasi, ang 60 floor apartment na nakikita namin tinatawag na ghost condo. Kaya nabuksan ang kwentong ito. Isa pa pala, hindi rin ang British na supervisor ni Muhammad ang nakapagtapos ng building kasi namatay din pala ito sa isang aksidente habang nagmamaneho ng kanyang sasakyan. Nang matapos ang kondo at nagsimula ng may tumira, si Mr. June Wright nagpakamatay sa 48th floor. Nagbigti ito sa CR. Sinundang mga taon naman, si Mr. Ray Holland ay natagpo ang patay sa kwarto nito matapos puntahan ng kamag-anakan kung bakit ito hindi sumasagot sa tawag at text. Doon lang nila nalaman na patay na pala ito. Ang kasunod ay isang binatilyo, 17 years old. Nabaril niya ang kanyang lola, 92 years old. Nang tinanong siya kung bakit, ang sagot ng binatilyo ay hindi niya alam. Habang si Mrs. Sandra Racken,
isang computer programmer, ay nahulog mula 52 floor. Marami ang nagtaka kung paanong pumunta ito sa bintana para lang mahulog. Habang isang 25 years old ang namatay sa harap mismo ng building, sinaksak ito ng isang bystander. Walang away, wala ring dahilan. Ang mga residente sa kondo ay hindi naman nila alam ang lahat ng pangyayari noon. Pero ang mga construction worker ay alam ang kasaysayan ng nasabing kondo. At sinasabi nilang si Muhammad ang may gawa nun para itong sumpa. Ate Marge, ang kwentong ito ay dito sa Thailand. Andito kasi ako ngayon, nagtatrabaho bilang isang guro. Nagkaroon ako ng kaibigan dito, kaya naisipan ko na lumipat sa apartment niya para makatipid. Dati kasi ay solo ko lang, kaya halos walang natitira sa sahod ko. Pasalamat na lang ako at nakilala ko si Jennifer sa Philippine Embassy nang nag-renew ako ng passport. Naging magkaibigan kami. Tuwing sahod, nagkikita para kumain sa labas. Hanggang yun na nga, napagkasunduan naming mag-share na lang ng apartment para pareho kaming makatipid. Ako ang lumipat sa kanya kasi mas malaki ang kwarto niya. Unang araw ko sa apartment niya, ang lahat ay wala namang problema. Hanggang sa ginabi siya ng uwi. Nasa balkonahe ako nakatayo nang mapatingin ako sa building na nasa harap namin. Ang alam ko kasi ay abandon ito. Pero sa ngayon, habang nakatayo ako, ay may nakikita akong ilaw sa loob ng isa sa mga kwarto doon. Wala itong kuryente, kaya kapansin-pansin talaga ito. Kasi parang lampara ang nakikita ko sa bintana na gumagalaw, palakad-lakad. Ang nagdadala nito. 9:00 pa lamang ng gabi. Pagdating ni Jennifer ay sinabi ko ito sa kanya. Natawa ito. Ano naman daw ang nakita ko at magdalawang taon na daw siya doon. Wala siyang nakikitang ilaw sa nasabing abandon na gusali. Naisip ko tuloy na baka namalikmata lang ako. Hindi ko na lang ito pinansin pa. Iniiwasan ko na lang itong tingnan kapag nasa balkonahe ako ng apartment. Ang problema, Ate Marge, kung kailan iniiwasan mo, saka naman parang may humihila na tingnan ko at tumingin ako. Lagi naman kasi ginagabi si Jennifer. Sa hotel kasi ito nagtatrabaho. Kaya hindi agad nakakaalis, lalo kung may mga makukulit na mga guests. Nagpapahangin ako sa balkonahe. Madilim ang buong paligid ng building. Nang biglang may nagsindi na naman ng lampara. Parehong kwarto nung nakaraan. Sa halip na pumasok ako sa kwarto, ay kinuha ko ang aking cellphone at binidyohan ko ito. Nang akin itong i-zoom, ay isa itong babae. Mahaba ang buhok, may hawak itong kandila, hindi lampara. Pagala-gala ulit ito sa kwarto, dala-dala ang kandila. Hinihintay ko itong magbukas ng bintana, ngunit wala. Hanggang sa namatay na lang din ito ng kusa. Kinabukasan, Sabado, wala akong pasok. Maaga pa akong pumunta ng palengke at madadaanan ko ang abandon na kondo. Pasimple akong patingin-tingin sa gate nang may makita akong lalaki. Lalo akong lumapit sa gate at pasilip-silip nang lumapit sa akin ang lalaki at nagtanong. Nakakaintindi na kasi ako ng Thai, Ate Marge, kaya nagkakausap kami ni Manong. Tinanong niya ako kung may hinahanap daw ako. Sabi ko, wala. Tinanong ko siya kung may nakatira doon. Sabi ng gwardya, wala, kasi hindi pa naman daw tapos ang mga kwarto nito. Hindi natapos ang building at sa korte pa daw, may naghahabol daw kasi sa lupa. Sinabi ko sa gwardya na may nakikita akong liwanag galing sa kwarto. May dala-dala itong kandila. Sinabi na baka daw ang kapalitan niyang gwardya sa gabi. Idinugtong kong babae ito, mahaba ang buhok. Nagulat siya, pero sandali lang. Sinabi nitong baka nagkamali lang ako. Kung dala ko lang ang aking cellphone, ipakita ko sana ito sa kanya. Kamalas-malasan naman, hindi ko ito bitbit. Iniwan ko itong nakacharge sa kwarto kanina. Sinabihan ko siyang babalik ako kinabukasan.
may ipapakita akong video sa kanya. Nag-okay naman ang gwardiya, Ate Marge. May payuko-yuko pa nga ito. Umuwi na ako at nagluto. Kinagabihan, tumayo ulit ako sa balkonahe. Nagsindi na naman ito ng kandila. Pero ngayon ay hindi na ito naglalakad. Steady ang ilaw sa iisang lugar. Nagsisindi ito at namamatay sa parehong oras. Halos hindi ako nakatulog. Inaabangan ko ang umaga para makabalik kay Manong Guard. Alas 7 pa lamang, nagkakape na ako. Hinanda ko na rin ang cellphone ko. Mag-alas 8 ng umaga, naglalakad na ulit ako. Kunwari, papuntang palengke. Pero ang purpose ko talaga ay ang gwardiya. Tahimik ang malaking gate. Sumilip ako at nakita ko si Manong Guard na naninigarilyo. Tinawag ko ito. Ngumiti naman siya. Pagpasok ko ay may isang punong kahoy na punong-puno ng mga damit pang babae. Ang iba ay para itong mga gown. Sa Thailand kasi, Ate Marge, kapag may multo, ang isang bahay o kahit anong gusali ay naglalagay sila ng mga damit. Isinasabit ito sa mga puno at nag-aalay sila ng bulaklak at pagkain at tubig halos araw-araw. Hindi na nawalay sa aking paningin ang punong kahoy na punong-puno ng mga gown. Ipinakita ko sa guard ang nakuhanan ko na video. Wala itong reaksyon. Napaka-normal kasi sa Thailand ang kaluluwa. Kaya karamihan sa kanila ay may house spirit sa labas ng pintuan nila. Pagkatapos makita ng gwardiya ang video sa aking cellphone ay sinabi nito na noon daw ang building ay walang gwardiya. Labas-pasok ang mga tao dito. Nagpapalipas ng gabi. Hanggang sa may isang babae na hindi alam kung talagang pumunta para magpakamatay o dinala doon na patay na. Ang babae ay dayo sa Thailand, galing probinsya. 8 oras ang biyahe. Nawawala ito doon at nakita na lamang ito sa kwarto ng building na nakaharap sa apartment namin. At hanggang ngayon daw ay hindi nabigyan ng linaw kung paano ito nakarating doon at paano namatay. Sinabi sa akin ng gwardiya na huwag matakot at nag-aalay naman daw sila para magkaroon ito ng katahimikan. Ganoon kasi dito, Ate Marge, mag-aalay lang sila kung may nararamdaman silang kakaiba. Salamat sa pakikinig, Ate Marge. Sa aking tagapakinig, please subscribe at pindutin ang notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod kong video.